Ang Pilipinas ay tumanggap ng dalawang pinakamalakas na sasakyang pandigma mula sa isang bansa sa unang mundo. Dumating noong Sabado ang dalawang bagong fast attack interdiction craft, fake vessel ng Philippine Navy. Ang pagdating ng Israel-made fake vessels ay nagdala sa bilang ng mga gunboat ng bansa sa 6 na nakadagdag sa lumalaking arsenal ng Philippine Navy. Ang mga gunboat ay dadaong at dadalhin sa Commodore East Posadas Wharf sa Cavite para sa pagpapahusay, pagpapanatili at pagsasanay, ayon kay Philippine Fleet Spokesperson LT Giovanni Badidos. Ang unang peres ng mga gunboat, sina BRP Nestor Acero at BRP Lolinato Toong, ay dumating sa bansa noong Setyembre at opisyal na inilagay sa serbisyo noong Nobyembre. Ang mga barko ay tumitimbang ng 75 tonelada, maaaring tumama sa bilis na 40 knots, at maglakbay ng hanggang 1,000 nautical miles. Maaari itong magamit para sa mga operasyon ng interdiction, patrol at surveillance, proteksyon ng teritorial na tubig, at bilang isang support craft para sa mga espesyal na operasyon. Inaasahan ng Philippine Navy ang 3 pang gunboat sa susunod na 2 taon. Ang mga FAIC ay nakatayo bilang mahalagang bahagi sa loob ng Horizon 2 ng programang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga barko ng FAIC na itinayo sa Israel ay kumakatawan sa isang bagong kabanata sa mga kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa kanilang pagdating, tumanggap ng malaking tulong ang mga pandagat na depensa ng bansa. Si Teniente Santos ay kasangkot sa pagsasanay at paghahanda para sa kanilang deployment, at ngayon, nang makita sila ng personal, lumakas ang kanyang pakiramdam ng tagumpay. Ang mga sasakyang ito ay higit pa sa bakal at makinarya, naisip niya, habang nanonood, habang ang mga barko ay inihanda para sa pagdaong at pagpapanatili. Sila ay mga simbolo ng ating soberanya, ang ating pangako sa pagprotekta sa ating mga katubigan. Sa paglipas ng mga araw, ang mga barko ng FAIC ay sumailalim sa mga upgrade at mahigpit na pagsasanay sa pagsasanay. Walang pagod na nagtrabaho si Teniente Santos, at ang kanyang mga tauhan, na pamilyar sa bawat pulgada ng kanilang mga bagong barko. Mula sa mga silid ng makina hanggang sa mga armamento, wala silang iniwan na detalye na hindi nakacheck. Sa wakas, dumating ang araw na handa na ang mga barko para sa kanilang unang paglalayag. Ang mga tripulante ay nakatayo sa atensyon, habang si Admiral Ramirez, commander ng hukbong dagat ng Pilipinas, ay humarap sa kanila mula sa pier. Ngayon ay minarkahan ang isang bagong kabanata sa pagtatanggol ng ating bansa. Deklara niya, ang kanyang boses ay dinadala sa ibabaw ng tubig. Ang mga barkong ito ng FAIC ay kumakatawan sa kasukdulan ng mga taon ng pagpaplano at dedikasyon. Sila ang taliban ng ating seguridad sa dagat, na may tungkuling pangalagaan ang ating mga katubigan at itaguyod ang ating soberanya. Sa mga salitang iyon, ang mga barko ng FAIC ay tumulak, na humahampas sa mga alon ng walang kahirap-hirap na biyaya. Si Teniente Santos ay nakatayo sa timon, ang kanyang mga kamay ay panay sa manibela, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya, ang kanyang mga crewmate ay nagtrabaho sa perpektong pagkakaisa, ang kanilang pagsasanay at disiplina ay nagniningning. Malinaw ang kanilang misyon, magpatrolya sa katubigan, hadlangan ang mga banta, at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Mula sa pagharang sa mga smuggler, hanggang sa paghadlang sa mga pagalit na pagsalakay, mananatili silang mapagbantay, handang ipagtanggol ang kanilang tinubuang bayan sa isang sandali. Ang mga araw ay naging mga linggo, at ang mga linggo ay naging mga buwan, habang ginagampanan ng mga barko ng FAIC ang kanilang mga tungkulin ng walang pag-aalinlangan. Binagtas nila ang kapuluan, mula sa mataong mga daungan hanggang sa mga liblib na isla. Ang kanilang presensya ay isang nakapagpapatibay na tanawin sa lahat ng nakakakita sa kanila.
Sa daan, hinarap nila ang mga hamon na inaasahan at hindi inaasahan. Sinubukan ng mga bagyo ang kanilang pagiging seaman, habang ang mga pakikipagtagpo sa mga kahina-hinalang sasakyang pandagat ay nangangailangan ng mabilis na pag-iisip at mapagpasyang aksyon. Sa lahat ng ito, si Teniente Santos at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling matatag, ang kanilang ugnayan ay nabuo sa tunawa ng paglilingkod. Sa paglipas ng mga buwan, kumalat ang balita tungkol sa tagumpay ng mga barko ng Fake. Ang kanilang mabilis na pagtugon sa mga banta ay nagdulot sa kanila ng paggalang ng kanilang mga kaalyado at ng takot ng kanilang mga kalaban. Sa bawat misyon na nagawa, pinalakas nila ang reputasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas bilang isang puwersang dapat isaalang-alang. Ngunit sa gitna ng mga parangal, alam ni Teniente Santos na malayong matapos ang kanilang trabaho. Ang mga dagat ay malawak at ang mga panganib ay nakatago sa bawat sulok. Gayunpaman, hinarap niya ang mga hamon sa hinaharap ng may kumpiyansa, batid na siya at ang kanyang mga tauhan ay handa sa anumang naghihintay sa hinaharap. Habang naglalayag ang mga barko ng Fake sa karagatan ng Pilipinas, ito ay magsisilbing paalala ng lakas, katatagan, at hindi natitinag na pangako sa kalayaan at seguridad ng bansa. At para kay Teniente Santos at sa kanyang mga kasama, wala nang hihigit pang karangalan kundi ang tumayo sa unahan ng marangal na layuning iyon. Sinubukan ng mga bagyo ang kanilang pagiging seaman, habang ang mga pakikipagtagpo sa mga kahina-hinalang sasakyang pandagat ay nangangailangan ng mabilis na pag-iisip at mapagpasyang aksyon. Sa lahat ng ito, si Teniente Santos at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling matatag, ang kanilang ugnayan ay nabuo sa tunawa ng paglilingkod. Sa paglipas ng mga buwan, kumalat ang balita tungkol sa tagumpay ng mga barko ng Fake. Ang kanilang mabilis na pagtugon sa mga banta ay nagdulot sa kanila ng paggalang ng kanilang mga kaalyado at ng takot ng kanilang mga kalaban. Sa bawat misyon na nagawa, pinalakas nila ang reputasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas bilang isang puwersang dapat isaalang-alang. Ngunit sa gitna ng mga parangal, alam ni Teniente Santos na malayong matapos ang kanilang trabaho. Ang mga dagat ay malawak at ang mga panganib ay nakatago sa bawat sulok. Gayunpaman, hinarap niya ang mga hamon sa hinaharap ng may kumpiyansa, batid na siya at ang kanyang mga tauhan ay handa sa anumang naghihintay sa hinaharap. Habang naglalayag ang mga barko ng Fake sa karagatan ng Pilipinas, ito ay magsisilbing paalala ng lakas, katatagan, at hindi natitinag na pangako sa kalayaan at seguridad ng bansa. At para kay Teniente Santos at sa kanyang mga kasama, wala nang hihigit pang karangalan kundi ang tumayo sa unahan ng marangal na layuning iyon.